Mga armas na kayang magpabagsak ng eroplano, close-in weapon systems at mga tower ang tila namataan daw sa mga artificial island na itinayo ng China sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang Mischief o Panganiban Reef na nasa loob ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gate ng China, legal ang paglalagay nila ng tinatawag nilang defensive military equipment sa Spratlys. May report si Sandra Aguinaldo. Sa mga bagong larawang inilabas ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI, makikita ang mga strukturang ito sa mga inaangking teritoryo ng China sa South China Sea. Ayon sa AMTI, tila mga close-in weapon systems at anti-aircraft gun na nakapwesto sa mga hugis hexagon ng mga strukturang pandepensa sa Fiery Cross Reef, Mischief Reef na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas at Subi Reef na malapit sa Pag-asa Island na okupado ng Pilipinas. Sabi ng AMTI, nakaharap ang mga armas sa lahat ng mga pwedeng daanan palapit sa mga isla. Kapareho daw ang mga ito sa naunang Point Defense Fortification na nakunan din sa artificial islands ng China, ang Gaven, Hughes, Johnson at Quarterion Reef. May nakita ang AMTI na tila anti-aircraft gun o armas na kayang magpabagsak ng eroplano at close-in weapon systems na proteksyon sa cruise missile strike. May mga nakita ring tower na malamang daw ay radar na ginagamit para makita ang kanilang target. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, maritime expert ng University of the Philippines, pagpapakita ito na seryoso ang China na depensahan ang kanilang posisyon sa South China Sea. At anytime talaga, madaling makakapag-shift ang China doon sa kanyang paggamit doon sa isla na yan. Kumbaga, sa linggo na to, peaceful siya, civilian, pero next week, kung gusto nila, isang pitik lang ay magiging offensive military base na yan talaga. Lahat ng ito, pwede umanong backup sa inaabangang pagpapadala ng China ng mobile surface-to-air missile sa lugar ayon sa AMTI. Pwede rin daw pangontra halimbawa sa cruise missile ng Amerika. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bineberipika pa nila ang report pero nakakabahala raw ito kung totoo. Baka pagpapataas daw ito sa tensyon sa rehiyon. Nanawagan din ng DFA sa mga bansang may inaangking teritoryo na umiwas sa ganitong hakba. Sa pahayag ng Defense Ministry ng China, sinabi nitong naaayon sa batas at lehitimo ang pagpapadala ng tinatawag nilang defensive military equipment sa Spratly Islands. Ilang beses na rin sinabi ng China na wala silang intensyong i-militarize o gawing military bases ang ilang bahura at isla sa Spratly Islands. Inaprobahan naman ng gobyerno ng Amerika ang pagbebenta sa Pilipinas ng 2 Sea Giraffe radar, kabilang na ang kasama nitong equipment, support at training na nagkakahalaga ng $25 million. Sa ulat ng Reuters, sinasabing nasabihan na ang US Congress tungkol dito at wala itong pagtutol. Bawat administrasyon talaga dapat continuously nating tinutulak na pag-usapan talagang mabuti yan. At based on that, magkaroon ng isang desisyon na susundin naman ng lahat din ng susunod ng administration. Hindi yung pabago-bago tayo. Sandra Aguinaldo, GMA News.